The National Kidney and Transplant Institute, or NKTI, has reached full bed capacity amid a surge in leptospirosis cases. And for the details, we have mobile journalist Daniel Dayao. Daniel, okay, how many leptospirosis patients are currently admitted, and how is the hospital managing the surge? Yes, good evening, Denise. As of yesterday, the National Kidney Transplant Institute or NKTI has reached its full bed capacity dahil nga yan sa pagdagsa ng mga kapatid nating tinamaan ng leptospirosis, bunsod ng malawakang pagbaha at pag-ulan noong mga nakaraang araw. So to answer your question, Denise, ang sabi ni Dr. Arlene Lamban Croson, ang Acting Department Manager for Nephrology ng NKTI, ay mayroon ng 41 patients na may leptospirosis. 36 daw dyan ang dinadialysis na. So kahapon lang daw ang nadagdag ay 14 patients. So tinataya na ito nga yung pinakamalaking naidagdag sa kanilang tala dahil as per Doc Arlene, yung mga dadagdag before the weekends ay dalawa or isa lang. So dahil dyan, yung hospital nga is National Kidney Transplant Institute, maraming mga dialysis patients and then maraming nga nagsisearch ng leptospirosis patients, leading them to implement yung limitations sa walk-in patients to give way daw yan sa prioritize sa mga pasyenteng kailangan ng urgent and critical medical interventions. Kasi Denise, actually nasabi kanina ni Doc Arlene na karamihan sa mga pasyente na nandoon or pumunta sa ospital ay nasa moderate to severe cases na. So meron kasi nga 3 cases or 3 stages yung leptospirosis, yung mild, yung moderate and severe. So karamihan daw sa kanila ay nasa moderate to severe. Ibig sabihin kailangan na magstay sa hospital for further observation. So ang sabi naman ni Doc Arlene, inaasahan naman daw talaga yan dahil yung leptospirosis ay merong incubation period ng 5 to 15 days. So ibig sabihin may mga ilang kapatid tayo na pwedeng merong leptospirosis na hindi pa lumalabas yung sintomas. So yun yung sinasabi ni Doc Arlene na kailangan talaga ay magpatingin sa mga health facilities, sa yakap facilities or sa DOH accredited hospitals para nga makita or ma-diagnose kung merong leptospirosis. So when it comes to the surge naman sa NKTI, Denise, ang sabi ni Doc Arlene ay talagang pinag-prepare naman nila yan. It's just that nung weekends ay talagang nagulat sila sa dami ng pag-surge ng pasyente. So ang sabi niya sa akin, meron daw pinaprepare na 30 cot beds sa kanilang gym. And aside from that, meron na rin silang fast lane. So ina-assess daw doon kung mild, kung moderate or severe. Kasi ang sabi sa akin, to lessen daw yung traffic ng mga pasyente ay kailangan na i-assess yung pasyente. Kung kaya naman daw ng pasyente na, for example, mild at pwede namang umuwi, ay pauuwiin na yung pasyente, bibigyan na lang ng gamot. Okay. Yes, Denise? No, yeah, I was gonna say, kasi may patients with mild symptoms, but how long does it actually take for those mild symptoms to become moderate and severe? Kasi pwedeng sabihin na may incubation period na 3 to 5 days, pero paano mo huhulaan doon kung day 3 ka or day 1 ka pa lang, di ba? Paano yung, I guess what I'm trying to ask is, ano na rin yung pwedeng gawin ng mga pasyente who are diagnosed as having mild symptoms para pwede na lang magawa ng paraan yan even at the comfort of their own homes? Yes, tama ka dyan, Denise. Nasabi nga kanina ni Doc Arlene na pagdating kasi sa paglusong sa baha, hindi naman po, ang pinapoint kasi niya is kapag lumusong sa baha, it's either may sugat or wala, kailangan magpa-check talaga dahil nasabi mo nga, merong mild, merong moderate, and may severe. So explain ko na lang din, Denise, may mga sintomas kasi yung leptospirosis. So kapag mild lang, ay pwede makaranas ng mataas na lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, at pagtatai o kawalang gana. So Denise, kapag kasi moderate na, doon na daw nakakaramdam ng pamumula or nakakaramdam ng paninilaw ng balat o mata, nakakaramdam din ng pagsakit ng tiyan at pag-ihi ng dugo. So yun talaga yung sinasabi ng doktor na si Doc Arlene. Ang sabi niya ay kailangan daw talaga magpa-check. And when it comes to home medication, Denise, idiin na lang din natin dito na hindi po pwedeng mag-self-medicate when it comes to taking doxycycline dahil ito ay hindi naman kumbaga hindi siya hindi siya gamot para ma-take mo lang sa available medicine store. So Hindi ang siya over sabi the dito counter. kailangan, yes, hindi siya over the counter. So hindi talaga pwede na iti-take lang to. Kailangan guided dahil per dosage yan, Denise, depende nga kung mild, severe or moderate yung kaso ng At leptospirosis. nakadepende rin yan sa iyong taas, sa iyong bigat. Daniel, in terms of
giving out assistance naman dun sa transferring maybe to another hospital for patients that would need more intensive care? May napaabot din bang tulong dyan ng NKTI? Yes, Denise, alam mo nililinaw kanina ni Doc Arlene na sa mga Pilipino, sa mga kapatid natin na lumusong sa bahay, hindi naman talaga dapat matakot magpa-check up ng leptospirosis because it's actually free. Lalo na kung sasabihin mo daw sa mga ospital na ito ay leptospirosis at covered daw yan ng DOH hospitals pati na rin ng PhilHealth. So yung PhilHealth ay merong 400,000 na covered budget dyan. And apart from that, yun nga, libre ito. So kailangan talaga magpa-check yung mga kapatid natin na lumusong sa baha to assess their situation and kung ma-diagnose din kung meron nga leptospirosis. All right, thank you very much. Again, that was mobile journalist Daniel Dayaw.